Nawala ng lupa at kabuhayan sa mga pinanggalingang probinsya, habang matingkad ang pangakong kaunlaran sa lungsod. Ito ang kalagayang nagtutulak ng isang pakikipagsapalaran na patuloy na nauulit sa milyong pagkakataong pumupuno sa mga gilid ng lungsod. Sila ang mga tinuguriang maralitang tagalungsod, bumibilang sa mahigit 3 milyon sa Metro Manila at humigit kumulang 8 milyon sa buong bansa. Kapos pa rin sa kabuhayan sa mga tinungong lungsod. Ito ang kalagayang nagbunsod ng kanilang pakikipagkaisa sa mga ilalim at tabi ng mga sinasabing daluyan ng pag-unlad. Ilog, kalsada, tulay, riles. Umasa sa sariling sikap at nang kahit paano'y makapagpundar ng katiyakang makatawid sa araw-araw. Sa isang kalakarang matingkad ang kawalang puwang ng maralita sa prioridad ng pamahalaan. Hindi miminsang sinagasaan ang mga maralita at kinalaunay isinantabi na lamang para sa pagpapatupad ng tinatawag nilang mga proyektong pangkaunlaran. Gusto ba ninyo habang buhay ay tawagin kayong squatter? Galing ako ng Leyte, no? Dahil nga sa kahirapan din ng buhay kasi doon, mga magsasaka yung mga magulang ko. Tapos wala naman tiyak din na pagkakakitaan doon sa probinsya. Nagbakasakali akong lumuwas ng Maynila para dito hanapin yung sinasabing magandang kinabukasan o kapalaran. Dahil nga doon sa pamapasukan din sa pabrika ay hindi sapat yung sahod. Napilitan kami magtayo ng munting barong-barong dito sa Reyes dahil nga sa wala na talagang ibang choice. Kasi nauwi rin kami sa sa rotation sa mga trabaho na yun. Hanggang sa pag-ganon-ganon lang yung buhay. Pinipilit pa rin namin na sa pamamagitan ng pagpupursige kahit na mga pa-extra, pa-sur sideline, na idadaos din namin ng aming buhay sa sariling pagsisikap para lang may makain yung pamilya. Palakpakan po natin muli, Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Batay sa kaunlarang isinusulong ng pamahalaan, kailangang ayusin ang atrasado ng riles at tren sa Pilipinas. At sa unang bugso pa lamang ng pagpapatupad ng Philippine National Railways Modernization and Rehabilitation Program o PNR-MRP, nasa daan ang daan-libong pamilya sa Kalakhang, Maynila, Bulacan, Tarlac at Pampanga. Bukod dito, danger area daw para sa maralita ang tabing riles. Ito ang kalagayang nagbunsod ng isa na namang pagpapalikas na nagtatago sa isa na namang matingkad na pangako. At dito po sa tren na gagawin ng ating gobyerno, marami pong benepisyo ang mapupunta sa ating mga kababayan, lalo tigit ang mga nakatira sa Kalakhang, Maynila. Una ho, ang mga bilihin pagmula sa norte ay magiging mura na. Ang gulay, mga produktong agrikultura, pagkain ay mumura na. Ang mga problema ho ng basura, ang problema ng transportasyon ay mas lalong gagaang sa ating mga taga-Kalakhang, Maynila at yun naman pong taga-norte na gustong pumasok dito sa Maynila. Dito po sa programa ng tren ay gagaan ang ating pamasahe at mabilis na makakarating sa ating pupuntahan sa Maynila. Habang ang matagal ng kailangan ay disenteng pamumuhay at nakasasapat na kabuhayan, ang sagot ng Administrasyong Arroyo ay ang multibilyong pisong proyekto na nakasandig sa kapital ng dayuhan na kinalaunay papatong sa mga tambak ng utang na pinapapasan sa taong bayan na tuwirang rumaragasa sa nagigipit ng mamamayan.
Ginagawa ho ng pamahalaan na inaalis kayo sa release ng tren na hindi naman ninyo ang mga lupa. At kayo po ay mga squatter sa naturang lugar. Obligasyon. Napakawalang kwentang tao kapag wala na kayong obligasyon para sa inyong sarili. Puro mga iligal ang ating ginagawa. Iligal sa koneksyon ng kuryente, iligal sa tubig, iligal pa ang ating pagtira. Hindi lang mo nyo nalalaman na itong gagawing release ng train, pati na yung train na tatakbo dyan. Inutang mo yan sa China. Yan po ay nagbabayad tayo ng interest araw-araw habang hindi nasisimulan ang proyekto. Isang pagpapatuloy ng mga nagdaang panahon at kalagayang nagdala sa mamamayan sa tabing riles, ang kalagayang ngayon nagpapaalis sa kanya. Isang hindi nagbabagong kalagayan sa lipunan kung saan mapanganib para sa maralita ang daloy ng pag-unlad. Well, right now, ang isa sa major and flagship program natin talaga yan yung North Rail Resettlement. Metro Manila segment, which involved about 7,500 families, nalikas namin ang mga pamilya doon in 3 months. At that's record time. Kasi normally, ang paglikas sa ganyan, kung susundin mo yung proseso, ay 2 years, no? Minsan nga, nasasabi namin para kaming Marines. Kasi, ang objective naman talaga dyan is yung modernization. Yan talaga yung main reason kung bakit maglilikas tayo ngayon. Maglilikas tayo ng mga tao doon sa Riles, no? Because to pave the way for the rehabilitation of the North Rail. Iniexplika namin sa tao na ganyan talaga eh. So you have to sacrifice for development also. Nakasakay kami sa truck, yung truck demolition team nga. Tapos ibinaba kami kung saan kami lulugar. Binigyan kami ng tent. Yun. Tapos ibinigay yung 11,000 na labor, tapos 1,000 food allowance. Yun. Tapos andyan na kami. Lupa pa talaga siya. Naituturo lang sa'yo kung saan ka pupwesto, ganun. Tapos nag-uulan pa nun 1 linggo. Kaya halos magdadalawang linggo kami nakatambay. Nagkasakit to, hinika. Tapos yung lalaki ko ngayon lang, hinihika rin. Nagkasakit sila dito. Kaya nga sabi ko nung una, buti pa sa Riles, hindi sinusumpong. Dito sinusumpong yung anak ko nung una talaga. Sa tabing ilog pa kami nag-tent. Daming insekto. Ayan, CR. CR ng trabador, ng developer ng lupa. Yun, pinagamit na lang din kami. CR. Hanggang ngayon, isang CR lang. Nung una, kami lang siya. Ngayon, nasa 50 plus ng pamilya. Sa 1 CR, sa isang CR. Wala isdaan nga daw to. Kasi ras daw ang pagkakagawa nito eh. Nag-worry din kami kasi baka bumaba ang lupa. Kahit anong tatag ng bahay mo, basta tubig, matatalo yan eh. Kaya, yun nga lang ang problema kung bahain ka. Yun nga yung pinangako nila na within 30 years sa'yo na talaga yan. Yun ang hindi namin alam o tiyak kung magiging mapa pa sa amin. Dito talagang mahirap kasi nung dumating kami rito, talagang parang disyerto ito eh. Pag malakas ang hangin, talagang umuulan dito ng alikabok. Parang disyerto talaga na umuulan ng kabok. Pagbagsak namin dito, talagang hirap kami, 5 buwan. Pwede mo nga i-diary yung buhay ng isa. Una, pandesal, hindi kumita. Nagsitaw, hindi kumita. Siya sa taho, pinagtutulakan siya. Kahit na siya'y matagal sa taho, nagsabi siyang maging vendor na lang para bago lang, para matanggap siya. Umabot pa ng 1 taon, may kita bago kami nagkaroon ng ilaw. Kahit tubig, 1 taon kami dito bago kami nalagyan uli ng tubig. Sabi pagdating nilang magdemolis, ang timano, nandun na ilaw at tubig. Oh, may ilaw nga. Kakayanin ba yun na isang kontador, ang dami mong gagamit? Mas gusto ko sa Riles, nandoon lahat. Malapit na sa palengke,
malapit na sa eskwelahan. O, ospital. Dito, bago ka makarating ng ospital, patay ka na muna. Kaya yata nasabing bigti. O, biro mo yun. O, kung halimbawa magkaroon ka ng dengue dito, wala kang pera, tigo kang anak mo. Dahil ang layo ng ospital. Kung ako pagpipiliin at gusto kong pabalikin doon sa release, babalik ako doon sa release. Kung maipapadla ka na dito at wala ka na ibabayad, saan ka naman dadalhin ngayon? Kung ganun halimbawa na hindi ka makabayad sa titulo rito. Dahil sa panahon na ito talaga, dahil kapos kayo, yung ibabayad mo, di bago mo na magbayad, pagkain mo muna, sikmura mo muna, intindihin mo, bago yun. Pagbabayad ng lote, lahat-lahat. Paano naman ang sikmura namin kung gano'n ang mangyayari sa amin? Kasi natatakot ako dun sa sinasabi nilang sweeping, yung pag hindi umalis na sa release, baka ma-sweeping na yung walang mapakinabangan, isa man sa materialis o kasangkapan namin sa bahay. Kapapanganak ko lang doon sa kambal ko noon, nag-desisyon akong mauna na, ako yung kauna-unahang nagpagiba, papunta dito sa Pangulo. Nilagay ko doon sa in city, Pangulo. Kasi kala ko maganda talaga dito sa Pangulo. Kasi sabi nila subdivision ng Pangulo, tapos may ilaw na raw dito, tsaka may tubig. Bago pa kami madibolis, may mga na kami, passbook na kami. Kasi yun ang ng asosasyon namin. Lahat, kailangan may passbook. Pagpunta namin ng bangko, walang pambiling materialis. Tapos, after 3 days, bumalik ako doon sa bangko. Yung pera na yun, yung 40,000, hindi ko talaga nahawakan sa kamay ko. Hindi namin alam. Wala naman kaming pinirmahan na withdrawal slip Kinuha nila sa amin yung passbook. Pagbalik sa amin, wala na yung 40,000. Nung andito na kami sa Pangulo, mas nahirapan talaga. Sidecar dito, isang tao, 10 piso. Kasi sa release trolley, 3 piso. Bali mga yung 20 pesos, makakapasok na dito, magano 10. Balikan, 50. Wala kaming kuryente, nagbayad kami ng 250. Pag sinuwerte, sumabog yung wire, goodbye si 250, 2 gabi lang namin nagamit. Katulad ko, hirap na hirap talaga ako sa gabi kasi yung kambal ko sa 10 buwan pa lang. Magdamag, umiiyak. Pinapaypayan namin, yung mister ko papasok sa umaga, puyat din siya. Tapos nakakulambo na kami, 6 pa lang dito, kasi sobrang lamok. Kasi yung tubig ko, binabahayan na ng mga lamok. Dito sa Pangulo, isang kalye, isang CR. Bali yung CR na yon, may pang lalaki, tsaka may pang babae. Kami magkakapitbahay na lang tumulong na gawin yung CR. Minsan, pag umaga, may kita mo pila-pila. Pila-pila sa CR, tapos yung iba na lang sa Arinola na lang, tapos tinatapon doon. Sobrang, dito, tagutom ng mga tao. Kasi ang palaisdaan na yan, maraming isda dyan, tsaka baka mga isda, tilapia, bangus. Tapos dyan nilagay yung CR, sa palaisdaan na yan. Tapos yung mga tao, kahit madumi, namimingwit para lang may ulam. Nakikita nila may lumulutang. Namimingwit sila. Kasi nung nasa release pa kami, meeting nga, 6 months lang daw kami mag-i-staging. Pang 6 months lang i-develop yung lupa. Ngayon sa nakikita ko medyo malawak-lawak patatambakan, tsaka dapat mas mataas talaga yung tambak. Kasi baka abutin kami ng baha. Si Gloria yata, hindi ko rin maasahan. Paano pa natin maasahan? Ganyan, dami yung kontrobersya. Andyan, napakalaking tangke. Parang lingas kugon lang, nasan ngayon? Yung tangke, andyan, walang laman. Kaisa sana yung mga tao dito. Kalampagin kung dapat namin kalampagin. Demolish lang kayo ng demolish. Ha? Mahaba na ang karanasan ng Maralita sa programa ng pamahalaang hindi tunay na napakinabangan. Hindi sumasagot sa suliranin ng disenteng paninirahan at lalong hindi sa mas malalim na suliranin ng kabuhayan. Nakalulungkot na isipin na tayong lahat na naririto ay nakararanas
na sinasahod, kawalan ng ating mga karapatan, at ang kawalan ng ating tahanan. Sino ba? Mula sa nakapalang mukhang aroyong yan hanggang sa kanyang mga tuta, sino sa kanila ang nagbigay ng kahit 10 putas para tumulong sa pagpapatayo ng ating mga kubo? Walang mga kasama. Ito ay nanggaling sa ating pagod at pawis. Ang mayor na gawain namin ngayon ay ang pagpapalakas at ang sama-samang pagkilos para labanan at ilantad itong ganitong maanumalyang development sa kahabaan ng Riles. Mga kasama, sa ngayon pa lamang, maghanda tayo, pagkat tayo ay lalaban. Hindi tayo alas sa ating tirahan. Lalabas tayo ng ating kabayan, magbabarikada kung kinakailangan sa kahabaan ng Riles. Hindi na maitatago ang katotohanang nagpapaikot sa siklo ng pakikipagsapalaran, pakikipagkaisa sa hirap, at muling pagpapalikas. Hindi simpleng kawalan ng maayos na relokasyong kapalit ng 100,000 ginibang tahanan sa Daang Bakal. Salungat ang daloy ng kaunlarang isinusulong ng pamahalaan sa tunay na kalagayan at mga pangangailangan ng mamamayan. At habang dagdag na kapakinabangan ang naghihintay sa palad ng iilan, ang katumbas sa kalakhan ng mamamayan ng pagsulong ng ganitong kalakaran ay lagit-laging ang pinaghihirapang buhay at kabuhayan. Sa kalagayang ikahos, nagbenta sa maralita sa dayuhang nagbuutos, modernisasyong pangwasak ng tirahan ng dulot, maglikas sa pag-asang sa Daang Bakal iginapos. Tagpi-tagping hilera, paulit-ulit na problema, nang ilang may grasya at maraming nagdurusa sa paulit-ulit na andar ng baklas tayong istorya. Hindi na maluloko sa mga pangako, hunggang na pagbabago sa kalat ng negosyo, sa ginibang pangarap ng maralita, katwirang lumaban sing tatag ng asero. Sa pagitan ng nalulumang mga hangganan ng Daang Bakal ay 100,000 maralitang kinapos sa kabuhayan at napadpad sa mga tabihan. Sila ang buhay na magpapadaloy at daluyan ng kaunlaran. Kaya sa gitna ng pakikipagsapalaran sa Daang Bakal, ang bawat isinantabing mamamayan ay maninindigan.
naiikot sa kanilang panlalanse. Nang tawatak na saklak sa pagkabig, tayo rin ang sadyang magwawaksik. Tayo rin ang magpapalaya sa bang kalagayan.